Anong president ang lilikhain nito kung mangyari ito? Kasi nga hindi naman tinatanggi na mayroong resolusyon na pinag Ano meron? opo, Oo nga. hindi tinatanggi na may resolusyon, no? At mukhang ang rinig ko ultimo ang leadership sinasabi na ayusin pa natin 'yan para mas maganda wordings niyan. So kumbaga po, ano po ang magiging president nito kung mangyayari ito in the future na may maghahain ng articles of impeachment laban sa isang impeachable Oo. official? Correct, correct. Una sa lahat, hindi ko narinig yung participation ng leadership diyan sa pag-ayos ng reso. So, ah, hindi ko kino-confirm na may ganyang statement. Pero tama kayo kung mangyari ito na merong biglang bagong konsepto na de facto dismissal, hihina ang ating accountability of public officers na sistema. Kasi impeachment, kaya nga naisip yung proseso niya kasi yan yung depensa ng taong bayan eh. Kung meron tayong nahalal na hindi dapat manatili sa serbisyo sa gobyerno, tapos mataas ito na opisyales, tapos yung ating mga representatives yung ating mga district congressmen at saka mga representatives sa House, sinabi na nagkasala ito. Limitado lang naman yung grounds. May 5 grounds sa Constitution na nagkasala siya at ginawa niya ito. Yan yung defense ng taong bayan to correct. Yan yung defensive mechanism. So, wag nating hinaan yan. Actually, palakasin natin yan. Pero, of course, fairness at saka due process, bibigyan din natin ng chance marinig ang depensa nung in-impeach na official kasi posible rin naman siyang ma-acquit or not guilty. Kaya nga yung paglilitis sa Senado, double purpose yan. Triple pa nga. Triple. Number one, para makita ng mga senator judges ano ba yung ebidensya. Sabay na rin yung taong bayan. Makita nila, tama ba yung trabaho ng aming House of Representatives, yung aming mga congressman? Tama ba? Nag-impeach sila? May ebidensya ba? And then the third reason bakit kailangan tayo mag-trial, yung impeached official. Kasi kung napailan ka ng kaso sa Senado, ang tawag sa iyo, impeached official na eh. Bigyan naman datin siya ng chance na depensahan yung sarili niya at linisin ang pangalan niya. Kasi impeached official siya. So, chance din niya yun kasi posible rin naman siyang maging not guilty. So, Manong Ted, dito na yung pag-summarize ko lahat. Ang guilty or acquitted, not guilty na ruling, constitutional yan. Yan na nga ini-expect natin na dapat dumating sa dulo yan at merong desisyon, guilty ba or not guilty. Ang magiging unconstitutional kung hindi tayo mag-trial. Kung hindi yan litisin ng Senado, yan yung unconstitutional na kilos.